Maria! Saan ka galing? Bakit lagi kang nawawala tuwing gabi? Huwag mo nang alamin, Mark. Para sa'yo rin to. Sabihin mo nga, Maria. May lalaki ka ba? Anong ginagawa niyo sa dilim? Tumigil ka na! Hindi mo gusto yung malaman na totoo. Pipiliin ko ang sakit ng katotohanan kaysa sa kasinungalingan. Ako ang dahilan ng mga bangkay na natagpuan nila. Ako yung halimaw na hinahanap nila. Maria, mahal kita. Kahit ano ka pa. Hindi mo dapat sabihin yan, Mark. Dahil ikaw ang susunod kong pagkain. Follow us sa aming bagong channel na Aswang Confessions. Kita Kits, don't forget Aswang Confessions. Bago natin simulan ang kwento, please like and share the video. Huwag na din natin kalimutang mag-subscribe. Sigurado ka ba dito sa dinadaanan natin, mahal? Parang napakaliblib na ng lugar na to ah. Ang dilim. Wala na yata nakatira dito. Hindi ako pwedeng magkamali. Ito ang direksyon na itinuro sa akin ni Boss Pancho. Tsaka minsan niya akong sinama rito 2 years ago. Kaso gabi din nung pumunta kami dito kaya di ko masyadong maalala ang daan. 2 years ago pa pala eh. Ang tagal na nun. Sipin mo nga mabuti ang daan ah. Liligaw na yata tayo. Lalo tayo maliligaw kung hindi mo ititikom yung bunganga mo. Kanina ka pa eh. Matutulungan ba tayo niyang pagtalak mo dyan? Masisisi mo ba ako? Di mo ba nakikita tong sitwasyon natin ngayon? Ginusto ko ba to? O bakit hindi ba? Pinasukan mong gusot na to tapos ngayon pati ako damay. Pumayag ka namang sumama. Alang-alang dito sa magiging anak natin. At saka ewan ko ba ba't ang tanga-tanga ko? Sa kabila ng lahat, mahal pa rin kita. Pwede ba wag na tayong mag-away? Huwag kang mag-alala. Matutuntun rin natin yung bahay. Ano yun? Hindi ko alam. Ba't ka huminto? Titingnan ko lang kung ano yon. Nagasahan ako eh. Sino namang masasagasaan mo? Wala namang tao dito. Pwede ba tuloy mo na lang yung pagmamaneho mo? Hindi. Parang meron talaga eh. Sige na mahal. Sandali lang ako. Tingnan ko lang. Huwag kang bumaba. Alam mo ba sabi ng lola ko? Marami raw mga aswang dito sa Capiz. Anong malay natin kung aswang yung nag-aabang sa'yo sa labas? Nasa liblib na lugar pa naman tayo. Mahal naman. Nagpapaniwala ka pa rin sa mga aswang? 1991 na. Wala nang ganyan ngayon. Walang pinipiling taon yan. Kaya please lang, huwag ka nang lumabas. Ituloy na lang natin ang biyahe. Sandali lang ako. Diyan ka lang. Tigas talaga ng ulo mong lalaki ka. Wala akong nagawa nang tuluyang bumaba ng kotse ang asawa kong si Joseph. Pero hindi talaga humapakali at nag-aalala ako sa kalagayan niya. Kaya naman pati ako ay bumaba rin ng kotse. Sinalubong ako ng malamig na simoy ng hangin na nagpatindig ng balahibo ko. Niyakap ko ang aking sarili at iginala ang tingin sa paligid. Wala kang ibang makikita sa magkabilang gilid ng kalsada kundi mga nagtataasang puno. Madilim ang nasabing daan. Wala ni isang poste. At ang headlight ng kotse at sinag ng buwan lang ang nagbibigay ng liwanag sa amin. Bakit ka bumaba? Di ba sabi ko sa'yo, dun ka lang sa kotse? Kasi... ano yun? Tara na. Wala naman pala akong nasagasaan eh. Ituloy na natin ang biyahe. Sige, halika na. Bilisan na natin. Ngunit bago pa mga kami tuluyang nakasakay sa kotse, ay basta na lang lumabas mula sa madilim na kakahuyan ang isang nakapangingilabot na nilalang. Matangkad ito, kulay putik ang balat,
Nanlilisik ang mga mata, matutuli sa mga kuko at ngipin. Umagil ito kasabay ng pagtulo ng mga laway sa bibig na parang gutom na gutom. Aswang! Dito ka lang sa likod ko, mahal. Huwag kang aalis dito. Papatayin niya tayo! Diyos ko! Mahal ang baby natin! Hindi ko siya hahayaang saktan kayo ng anak natin. Dadaan muna siya sa bangkay ko bago siya magtagumpay. Huwag kang magsalita ng ganyan! Tinitigan kami ng aswang at mas lalong tumiti ang takot ko nang bumaba ang tingin niya sa tiyan ko. Siguro napansin ito nagdadalang tawa ko kahit maliit pa naman ang tiyan ko at nakaitim na blusa ako. Hindi! Hindi mo pwede saktan ang baby ko! Hindi na nagsayang ng oras ang aswang at mabilis kaming sinugod nito. Pero nilampanan naman ito ng asawa ko. Mas malakas ang aswang pero maliksi rin ang aking asawa. Nagawa niyang iwasan ang bawat pag-atake ng halimaw. Mahal, kunin mong baril sa compartment. Bilisan mo! Nanginginig ang mga kamay ko nang buksan ang pinto ng kotse. Mabilis kong tiningnan ang compartment at hinanap ang baril niya. Pero hindi ko ito makita. Nasaan na ba kasi yun? Munti ko mahanap! Ayun! Nakita ko na! Muli akong bumaba ng kotse dala ang baril. Pero natigilan ako nang makita ang isang matangkad at makisig na lalaking tumutulong sa asawa ko. Buong tapang nitong nilabanan ng aswang, dala ang isang itak. Sobrang liksi nitong kumilos at walang kahirap-hirap na naiiwasan ang bawat pag-atake ng aswang. Nilingon ko ang asawa kong si Joseph na nahirapang tumayo. Nakita ko ang malaking sugat sa kanyang braso at pati na rin sa kanyang mukha. Muntik na ako mapatay ng aswang. Buti na lang at tumating ang lalaking yan para tulungan ako. Sino kaya siya? Hindi ko alam. Basta na lang siyang sumulpot mula sa kakahuyan eh. Pero utang ko sa kanyang buhay ko. Tuloy-tuloy pa rin ang pakikipaglaban ng lalaki sa aswang. Nagtamo na rin siya ng ilang sugat sa kanyang braso. Pero mas maraming beses niyang napuruhan ng aswang. Kinuha naman ni Joseph mula sa akin ang baril. Halimaw ka! Mamatay ka na! Dalawang beses na tama ng aswang sa kaliwang binti nito at kanang braso. May inilabas naman na buntot pagi ang lalaki at mabilis na ipinanghampas ito sa aswang. Mawala na sanang lahi nyo! Mga hayop kayo! Sa wakas ay napagtanto ng aswang na wala itong kalaban-laban sa kanila. Kaya paika-ika itong tumakbo pabalik sa madilim na kakahuyan. Hoy, aswang! Bumalik ka rito! Mahal! Huwag mo na siyang habulin. Baka may mga kasama siya. Tama ang asawa mo. Huwag mo nang sundan ang aswang. Masyadong masukal ang kagubatan. Hindi mo to kabisado. Maraming salamat sa tulong mo. Utang ko sa'yo ang buhay ko. Kung hindi ka dumating, ay baka patay na ako ngayon. Wala nga naman. Ako nga pala si Dante. At misyon ko talaga ang pagtugis ng mga aswang. Kaya masaya ako na nakatulong ko sa inyo. Saan ba kayo papunta? Bakit bumabiyahe kayo sa ganitong oras? Nagpakilala kami sa kanya at sinabi namin kung saan kami papunta. Hindi na lang namin sinabi ang totoong rason kung bakit kami nagpunta sa liblib na lugar na yon. Hindi na rin naman niya kailangan malaman ang bagay na ito. Pero napansin namin ang pagsilay ng ngiti niya nang magpakilala kami sa kanya. Kayo pala mga bisita ni Kuya Pancho. Magkakilala kayo ni Boss Pancho? Oo, bayaw ko siya. Magkapatid sila ng asawa ko. At sa katunayan, ibinili niya kayo sa amin. Alagaan raw namin kayo dahil isa ka sa mga pinagkakatiwalaan niyang tauhan. Si Boss talaga eh. Ihatid ko na kayo sa tutuluyan niyo.
At nang hindi na kayo maligaw. Malapit na lang yun dito. Kaya lang, hindi ko dala ang kotse ko eh. Di bale, dito na lang tayo sa kotse namin. Tara na, umalis na tayo. Baka may lumabas na ng mga aswang. Ba't pa tayo matatakot? Nandito naman si Dante. Isang mapagpalang araw sa lahat ng mga tagapakinig na bumubuo ng kwentong takip-silim. Lalong-lalo na po sa idolo kong si Sir Wilmore. Tawagin niyo na lamang po akong Cynthia, 60 years old at tubong Marikina. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo sa araw na ito ay personal kong karanasan na nangyari sa isang liblib na lugar sa Capiz, taong 1991. 27 anyos lang ako noon at mag-iisang taong pa lang kaming kasal ng aking asawang si Joseph. Simple lang ang buhay namin pero masaya. Nagtatrabaho siya bilang isang engineer habang ako naman ay isang housewife. Hindi kami kailanman naghirap dahil malaki ang sahod ng aking asawa. Kaya naman sobrang saya namin nung nabuntis ako dahil alam naming ito ang mas magpapasaya sa aming pagsasama. Ngunit isang pangyayari ang bumago sa takbo ng aming buhay. Nabalot kami ng lagim at takot mula noong isang gabi na umuwi si Joseph sa amin na maputla, pinagpapawisan at takot na takot. Anong nangyari sa'yo? Ba't para ka nakakita ng multo? Mahal, Magsalita ka nga. Sabihin mo kung anong nangyari sa'yo. 3 araw kang hindi umuwi. Alalang-alala ako sa'yo, alam mo ba yon? Tapos uuwi kang ganito? Papatayin mo ba ako sa nervyos? mag-impake ka. Kailangan nating umalis. Ha? Bakit tayo aalis? Saan tayo pupunta? Teka, hindi kita maintindihan ha? Tinutugis ako ng mga pulis. At dito nga po ipinagtapat ni Joseph sa akin ang kanyang pinakamalagim na sikreto. Matagal na pala siyang nagtatrabaho bilang isang hired gunman ng isang mayamang negosyante. Pinapapatay niya ang mga bumabangga sa negosyo nito. Pati na rin ang mga kaaway ng mga kaibigan nitong politiko ay binabaril niya. Malinis at pulido siyang magtrabaho. Kaya naman kahit 5 taon pa lang siya sa trabaho at maraming mas nauna sa kanya, siya pa rin ang paborito ng kanyang boss. Kaya naman isang malaking misteryo sa kanya kung papaano natunugan ng pulisya ang isa sa mga misyon niya. Duda ko'y isinuplong ako ng ibang mga kasamahan kong may inggit sa akin. Alam ko namang hindi nila matanggap na mas paborito ako ng boss namin eh. Pero ba't mo naman kasi pinasok ang ganitong klaseng trabaho? Alam mong mali ito. Pera! Mahal, alam mong lumaki akong mas mahirap pa sa daga. Ulila ako sa mga magulang. Isinusuka ako ng kamag-anak dahil walang maibuga. At ayokong maging mahirap habang buhay. Ayokong maranasan ng pamilya natin ang naranasan ko. Hindi ako makapaniwala na ang perang ginagasta namin sa pang-araw-araw ay galing pala sa isang maduming trabaho. Simpleng tao lang ang asawa ko, kaya hindi ko lubos maisip na makakaya niya ang pumatay ng tao para sa pera. Alam kong marami kang tanong sa isip mo. At pangako, sasagutin ko lahat ng yan. Pero sa ngayon, ang mas mahalaga ay makaalis na tayo. Saan naman tayo pupunta? Hindi rin tayo pwede makituloy sa mga kamag-anak ko dun sa probinsya dahil ayoko madamay sila sa kulong ito. May bahay ang boss ko sa ibang liblib na lugar sa Capiz. Marami na raw ako mga dating kasamahan na pinatiran niya doon. At lahat sila hindi natunto ng mga pulis. Safe na safe raw ang bahay na yon. Kaya doon daw muna tayo tumuloy habang mainit pa ang mata ng mga pulis sa akin.
Nagmakaawa si Joseph sa akin na sumama ako sa kanya. Hindi niya raw kayang malayo sa akin at sa magiging anak namin. Sir Wilmore, masyadong malambot ang puso ko noong mga panahon na yon. Sa loob kasi ng matagal na panahon ay sa kanya na umikot ang mundo ko. Alam kong isang malaking katangahan ang ginawa ko. Pero sumama pa rin ako sa kanya sa isang liblib na lugar sa Capiz. Hanggang sa napagtanto ko ang pagkakamaling nagawa ko. At huli na ang lahat upang magsisi. Mahal, sumakay ka na, bilis. Boss Pancho? Paalis na ba kayo? Opo, boss. Aalis na kami bago pa ako mahuli ng mga pulis. Buti na lang po at nasabihan niyo ako kaagad. Buti na lang at may kapit ako sa pulisya. Kaya may nakapagsumbong sa akin. Mabuti naman at kumilos ka na kaagad. Salamat po, boss. Nag-abala pa kayong puntahan ako rito. Siyempre, alam mo naman sa lahat ng mga tauhan ko, ikaw ang pinakamahalaga sa akin. Kaya gusto kong makasiguro na makakatakas ka talaga. At gusto ko ring personal na iabot ito sa iyo. Direktang inabot ng boss niya sa akin ang isang envelope. Binuksan ko ito at namirog ang mga mata ko nang makita ang napakaraming pera sa loob. Hindi ko alam kung magkano yon pero punong-puno ng tig-1,000 ang envelope. Pasensya ka na, misis, at nadamay ka pa dito. Nakwento ni Joseph sa akin na nagdadalang tao ka raw. Ngayon pa talaga nataon ang ganitong sitwasyon. Ang daming pera nito. Sabi ko naman sa'yo, mahal. Mabait ang boss ko at hindi niya tayo pababayaan. Sapat na yan upang magkaroon kayo ng maayos na buhay sa Capiz. Pero huwag kayong mag-alala. Bibisitahin ko kayo doon pag maluwag ang oras ko. Dadagdagan ko pa ang perang yan. Sobra-sobra na nga po ito eh. Salamat po talaga, Boss Pancho. Gusto ko sanang sabihin na hindi niya ito dapat pasalamatan. Tama lang naman na tulungan siya nito. Dahil hindi rin kami mapupunta sa alanganing sitwasyon kung hindi dahil sa boss niya. Pero imbis na magsalita, ay nanahimik na lang ako. Pinapangako ko sa iyo, lilinisin ko ang pangalan mo sa pulisya. Makakabalik kayo dito sa Maynila at muli magkakaroon ng normal na buhay. Hindi ako papayag na habang buhay kayong magtatago. Pero sa ngayon, doon muna kayo sa bahay ko sa Capiz. At pakiusap, magdoble ingat kayo. Opo, boss. Pinapaalagaan talaga ni Kuya Pancho ang bahay na to para sa mga bisitang tutuloy dito. Halata nga inaalagaan ng bahay na to. Ang linis. Alam nyo, maswerte kayo kay Kuya Pancho. Napakabuti niyang tao. At nakakasiguro kung hindi niya kayo pababayaan. Ilang beses na rin niya kaming tinulungan ng asawa ko. Sa katunayan, siyang dahilan kung bakit maayos ang pamumuhay namin. Sinabi mo pa. Sa ilang taon na pagsisilbi ko sa bayaw mo, wala siyang pinakita sa akin kundi kabutihan. Bukas ay ipapakilala ko kayo sa asawa kong si Salve. Siya ang nag-iisang kapatid ni Kuya Pancho. Nagpapahinga na siya ngayon. Buntis kasi. Talaga? Buntis din siya? Pareho pala kami. Dalawa na palang buntis dito sa lugar natin eh. Dobling swerte. Kaya nga pala, dyan lang kami nakatira. Mula sa nakabukas na bintana ay itinuro niya sa amin ang isang malaking bahay sa di kalayuan. Tanaw na tanaw namin ito kahit napaparigiran ito ng mga matatayog na puno. Agaw pansin ang napakagandang istruktura ng 2 palapag na bahay. Mistula itong lumang simbahan sa ganda.
Ang ganda pala ng bahay nyo. Salamat. Welcome na welcome kayo sa bahay namin kahit anong oras. Ano bang problema mo? Okay ka naman kanina. Akala ko ba naiintindihan mo na ang sitwasyon? Nagpapatawa ka ba? Paano ako magiging okay? Isang puganteng asawa ko. At kasama niya ako nagtatago sa otoridad. Tumahimik ka nga. Baka may makarinig sa'yo. Sino namang makakarinig sa akin? Ay napakaliblib ng lugar na to. Kaya nga ayoko dito eh. Ang layo nito sa kabihasnan. Paano ako manganganak dito? Paano kung kailangan ako isugod sa ospital? May kotse naman tayo. Tsaka nandito si Dante. Hindi niya tayo pababayaan. Dahil ibinilin tayo ni Boss Pancho sa kanya. Puro ka na lang, Boss Pancho. Ala ka ng tiwala mo sa hayop mong amo. Eh kung hindi naman dahil sa kanya, wala rin tayo ngayon dito. Sumusobra ka na. Kanina pa ako nagtitimpi sa'yo. Ano ba? Bitiwan mo nga ang kamay ko. Nasasaktan na ako. Huwag na huwag mong pagsasalitaan ng masamang amo ko. Dahil napakalaki ng utang na loob natin sa kanya. Naluha ako sa sobrang higpit ng pagkakahawak niya sa kanang kamay ko. Sir Wilmore, hindi ito ang unang beses na sinaktan ako ng asawa ko. Minsan niya na akong tinulak noon at maraming beses na rin niyang hinawakan ng mahigpit ang kamay at braso ko. Pero lahat ng ito ay pinalagpas ko. Ganun ako katanga sa pagmamahal ko sa kanya. Bitiwan mo sabi ako eh. Nasasaktan ako. Pasensya na, mahal. Hindi ko na malayang humigpit na palang hawak ko sa kamay mo. Hindi na ako muli pang nagsalita nang bitawan niya ako. Diretso akong humiga sa kama nang nakatalikod sa kanya. Sinubukan niya akong kausapin pero nanatili akong tahimik. Niyakap rin niya ako pero hindi ako gumalaw. Ganun palagi ang ginagawa niya pagkatapos niya akong saktan. Lalambingin niya ako at magiging sobrang bait siya sa mga susunod na araw. Ipaparamdam niya sa akin na gusto niyang bumawi dahil mahal na mahal niya ako. At nakakahiya man pong aminin, pero palagi akong nadadala sa mga pangmamanipula niya. Sa gabing yon ay tiniis ko siya. Hindi ko siya kinausap hanggang sa pareho kaming nakatulog. Buksan mo yung pinto. Sino yan? Paring Joseph, ako ito. Oh, parang Dante. Ikaw pala yan. Ang aga mo ah. 5:00 pa lang ng umaga. Nagpunta lang ako dito para ayain kayong mag-agaan sa bahay. Alam kong hindi pa kayo nakakapamalengke. Kaya wala kayong lulutuin ngayon. Plano ko sanang mamalengke mamaya. Tsaka muli yung gawin. Sa ngayon, doon muna tayo sa amin kumain. Nakakahiya naman. Bakit naman? Tayo na nga lang ang magkapit-bahay dito eh. Pagkakahiyaan pa ba tayo? Sa bagay, tama naman si paring Dante. Hinintay kami ni Dante habang nagbibihis kami. Pagkalipas ng ilang saglit, ay sabay na kaming naglakad patungo sa bahay nila. Mas lalo pa itong nakakamangha sa umaga dahil mas nakita ko ang detalye ng mga nakaukit na simbolo ng malaparasyon nilang bahay. Ang dami ring tanim at puno na nakapaligid doon kaya mas lalong naging presko ang hangin. Ali kayo, tuloy kayo. Grabe, ang ganda pala talaga ng bahay niyo, pare. Parang palasyo. Dream house kasi talaga to ng misis ko. Puros mga antigong kagamitan ang nakita ko sa loob ng bahay. Mula sa mga muebles, upuan, mesa, florera, at pati na rin ang eleganteng chandelier. Lahat ng mga ito ay nagpamangha sa akin.
Ito kasi ang unang beses na nakapasok ako sa isang mamahaling bahay. Dumiretso kami sa kusina at sinalubong agad kami ng napakaraming pagkain na nakahain. Magandang umaga. Halina kayo't kumain na habang mainit pa itong mga niluto ko. Salamat po, Aling Flora. Ito po ang mag-asawang Joseph at Cynthia. Sila po yung sinasabi ko sa inyo ng mga bisita ni Kuya Pancho. Kinagagala ko kayong makilala. Tawagin niyo na lang akong Aling Flora. Ang nag-iisang katulong dito sa bahay nila. Matagal na akong naninilbihan sa pamilya ni na Pancho. Magandang umaga po, Aling Flora. Masaya po kaming makilala kayo. Nasaan nga po palang asawa ko? Nasa kwarto niya nag-aayos. Kilala mo naman yun. Aabutin yata ng 1 taon ng pag-aayos. Pero ang sabi niya, mauna na raw ho kayong kumain at susunod na lang ho siya. Oh, Joseph, Cynthia. Narinig niyo sinabi ni Aling Flora. Tara na, kain na tayo. Kanina pa ako nagugutom eh. Sabay-sabay kaming naupo at nagsimulang kumain. Sobrang sarap ng mga niluto ni Aling Flora, kaya ganadong-ganado rin kami sa pagkain. Nagkwentuhan naman kami tungkol sa buhay nila. Ang sabi ni Dante ay may mga negosyo daw sila na siyang bumubuhay sa kanila. May isang malaking farm sila sa Capiz at may mga pag-aaring tindahan rin sila sa palengke. Dati ay magkatuwang kami ng aking asawa sa pagpapatakbo ng mga negosyo namin. Pero mula nung nabuntis siya, pinahinto ko na siya. Ako na lang ang naangasiwa ng mga negosyo namin ngayon. Ayoko kasing ma-stress siya. Ang gusto ko ay maging malusog siya at mag-focus lang sa pagbubuntis niya. Tama yan pare. Hindi ko na rin pinayagang magtrabaho tong asawa ko nung nabuntis siya eh. Minsan na kasing nakuna ng asawa ko dahil sa sobrang stress sa trabaho. At pagkatapos noon ay nahirapan na ulit siyang magbuntis. Kung ano-anong paraan na lang ang sinubukan namin pero hindi pa rin kami nagtagumpay. Halos mawalan na nga kami ng pag-asa noon eh. Buti na lang at sa wakas ay nabuntis na rin siya ulit. Kaya pinangako namin mag-asawa na magiging matagumpay na ang pagbubuntis niya sa pagkakataong ito. Oh, Iha, narito ka na pala. Ay halika na, kumain ka na. Magandang umaga. Namangha po ako nang makita ang asawa ni Dante. Magkasing tangkad sila. Tila porselana ang kutis niya. Mahaba ang kanyang maalong buhok at mistulang diwata ang kanyang kagandahan. Medyo malaki na ang umbok ng kanyang tiyan. Pero mas nakatuon pa rin ang atensyon ko sa maganda niyang mukha. Joseph, Cynthia, ito ang aking asawa, si Salve. Ikinagagala ko kayong makilala. Pasensya na't hindi ko kayo nasalubong kagabi. Maaga kasi ako natulog eh. Nako, wala pong problema. Ano ka ba? Huwag mo nga akong ipupo. Ilang taon lang naman siguro ang tanda ko sa'yo eh. Pero kapatid po kayo ng boss ko. Kahit na. Si kuya lang ang boss mo, hindi ako. Pantay-pantay lang tayong lahat dito. Ang ganda niyong buntis. Para kayong kumikislap sa ganda. Salamat ha. Ikaw rin naman ang ganda mong buntis. Sigurado akong maganda o gwapo ang magiging anak nyo. Salamat. Joseph? Tama ba? Joseph ang pangalan mo, di ba? Oo, tama ka. Gusto kitang pasalamatan sa katapatan mo sa aking kapatid. Ilang beses mo rin daw pinoprotekta ng kanyang buhay. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Ilang beses ko na siyang pinagsabihan tungkol dyan sa negosyo niya. Pero mula pa noon, matigas na talagang ulo ng kuya ko. Sa totoo lang, walang araw na hindi ako nag-aalala sa kalagayan niya.
Kaya't malaki ang pasasalamat ko sa mga kagaya mong tapat na naglilingkod sa kanya. Wala pong anuman. Kaya bilang isa sa mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Kuya, makakaasa ka na magiging maayos ang buhay niyo dito. Hindi namin kayo pababayaan. Tama ang sinabi ng asawa ko. Narito kami para sa inyo. Oh, sige na. Kumain na ulit tayo. Han, kumain ka na. Alam kong gutom ka na. Iginala ko ang paningin sa buong paligid at pinagmasdan ang mga nakasabit na paintings doon. Si Wilmore nagtaasa ng aking balahibo sa tema ng kanyang mga paintings. Mga taong walang buhay, naliligo sa sariling dugo, wakwak ang katawan. At may iba pang makikita mong pinagpipiestahan ng mga halimaw. Matagal ko na talagang passion ang pagpipinta, bata pa lang ako. Nahinto lang ako nung naging busy ako sa negosyo. Pero nung nabuntis ako, binalikan ko ang painting. Wala rin naman kasi ako masyadong ginagawa dito sa bahay Naboboard ako. Magandang libangan nga ang pagpipinta. Alam kong gusto mong itanong kung bakit ganito ang ipinipinta ko. Tama ka. Ganito lang talaga ang art expression ko. Ang mga ginagawa ko kasi ay base sa mga naririnig ko sa paligid. Ano bang interesting na bagay ang pwede mong marinig dito? Hindi ba tungkol sa mga aswang? Kaya ito rin yung mga pinipinta ko. Hindi ko rin masyadong ipinapakita ito sa ibang tao dahil hindi naman lahat ay makakaintindi. Pero ipinakita ko ang mga ito sa'yo dahil nararamdaman ko ang kabutihan mo. Alam kong hindi mo ako huhusgahan. Oo naman. Tama ka. Unang kukuha talaga ng atensya mo sa lugar na to ay ang tungkol sa aswang. Sa katunayan, isang aswang pa nga sumalubong sa amin kagabi Mapagbiro ka. Pero oo, naikwento nga ng aking asawang tungkol sa nangyari kagabi. Malaki ang utang na loob namin kay Dante. Sus, ano ka ba? Wala yun. Maraming tao na ang natulungan ng aking asawa laban sa mga aswang. Ginawa niya na itong personal na mission sa buhay. Naikwento nga niya. Tahimik at payapa naman ang buhay namin dito sa probinsya. Pero kailangan mo pa ring magdoble ingat. Totoo ang mga aswang at wala silang sinasanto. Pagkalipas ng mga araw ay naging mas maganda ang relasyon naming mag-asawa, kina Dante at Salve. Sobrang bait nila sa amin at hinangaan rin namin ang kanilang tila perpektong pagsasama. Isang araw ay mag-isa akong pumunta sa palengke. Hindi kasi ako pwedeng samahan ng aking asawa dahil baka may makakita sa kanya. Habang namimili ako ng karne, ay napansin ko ang mga pulis na parabang may hinahanap. Diyos ko, hinahanap ba nila si Joseph? Hindi kaya may nakapagsabi sa kanila na nandito kami sa Capiz? Kailangan kong umuwi at sabihin ito sa asawa ko. Nagmamadali akong umalis sa palengke. At sa pagmamadali ko ay hindi ko na malayang nagbanggaan na pala kami ni Aling Flora. Pasensya na po, hindi ko sinasadya. Nagmamadali lang ako. Aling Flora? Ay, kayo po pala yan? Sinundan kita dahil kanina ko pa napapansing balisa ka. Ano po kasi? Ibang kriminal ang hinahanap nila. Po? Ibang kriminal. Hindi ang asawa mo. Alam niyo po ang tungkol sa... Wala akong hindi nalalaman. Mula pagkabata ako na ang nag-alaga kina Salve at Pancho. Kilalang kilala ko na sila, lalo na si Pancho at ang kanyang mga ginagawa. Kaya ikaw, huwag kang masyadong magpapahalata. Baka yan pa ang maglagay sa inyo sa mas alanganing sitwasyon. Opo.
O, tapos ka na bang mamalengke? Halika na, umuwi na tayo. Mahal, nandito ka na pala. Kumusta ang pamamalengke? Ayos naman. Oh, anong ginagawa mo? Ba't mo nilalagyan ng asin ang paligid ng bahay natin? Hindi ba't sinabi mo kagabi na may narinig kang kumakaluskos sa labas ng bahay natin? Kaya ito, nilagyan ko ng asin ang paligid ng bahay natin. Pati sa labas, may mga asin din. Mabisang pangontra raw ito sa mga aswang. Sinong may sabi? Si paring Dante. Tsaka ito pa binigyan niya ako ng buntot pagi. Para may sandata tayo sakaling may sumugod na aswang. Diyos ko, wag naman sana mangyari yan. Wag naman sana. Pero mas mabuti nang handa tayo. Kumilos na ako at nagsimulang magluto ng hapunan namin. Adobo ang niluto ko sa gabing yon dahil ito ang aking specialty. Plano ko kasing dalhan ang pagkain sina Dante at Salve bilang munting pasasalamat ko sa kabutihan nila sa amin. Pagkatapos magluto ay kaagad na akong pumunta sa bahay nila. Binilisan ko ang aking kilos dahil nagdidilim na. At bagaman malapit lang ang mga bahay namin, ayoko pa ring abutan ng dilim sa daan. Salamat dito. Abala pa si Salve sa pagpipinta. Pero pwede mo naman siyang akyatin doon. Sigurado akong hindi yun magagalit. At pakisabi na rin na maghanda na kamo siya at maghahapunan na maya-maya lang. Sige po, Aling Flora. Umakyat ako at pumunta sa silid kung saan siya nagpipinta. Pero wala akong nakitang tao doon. Aalis na lang sana ako at babalik na lang bukas. Pero napadaan ako sa mismong kwarto nilang mag-asawa. Natigilan ako at sumilip sa bahagyang nakaawang na pinto. Tulungan niyo akong ligtas na maisilang ang aking anak. Naway maging malusog at malakas. Kayo ang pinakamakapangyarihan, aming anito. Huwag niyo sana akong bibiguin. Namilog ang mga mata ko nang makita siyang hubutubad sa loob ng kanilang kwarto. Nangingislap ang kanyang katawan dahil sa mga langis na ipinapahid niya dito. Hinahaplos niya ang kanyang tiyan habang nagdarasal sa isang anito. Anong klaseng anito ba ang tinadasalan ni Salve? Maliit lamang ang rebulto ng nasabing anito. Siguro kasing laki lang ng palad ko. Pero nakapangingilabot tingnan ang anito. Bistulang halimaw ang mga pangil at mahabang buntot na umaaligid sa katawan nito. Bakit niya dinadasalan yan? Nandito ka pala, Cynthia. Dante? Ay, pasensya ka na. Hindi ko sinasadya makiusyoso. Nadaanan ko lang kasi si Salve eh. Gusto ko sana kausapin pero ayoko naman may istorbo ang kanyang pagdarasal. Ayos lang. Ganitong oras ay patapos na rin naman siya. Di ba, Han? Pasok kayo. Nang muli kong lingunin si Salve, ay may suot na siyang puting robe. Nilitaan niya ako at pinapasok sa kwarto. Bagya naman akong nakahinga ng maluwag dahil hindi sila galit sa akin. Pero nagpaliwanag pa rin ako dahil ayokong may iba silang isipin. Ano ka ba? Hindi mo kailangang magpaliwanag. Hindi kami galit. Sino bang dinadasalan mo? Ito ang aming anito. Siya ang nagbibigay ng biyaya sa aming pamilya. Tama. Sa katunayan ay siya rin ang dahilan kung bakit kami nagkaroon ng anak. Ibig sabihin, hindi kayo naniniwala sa Diyos? Hindi. Matagal kaming nanalangin at nanampalataya sa Diyos. Pero hindi niya naman dininig ang aming dasal.
Isang anak. Kahit isa lang. Yun lang naman ang hinihingi namin sa kanya. Pero madamot siya. Hindi niya kami pinagbigyan. Pero mula nang sumamba kami sa anito, sunod-sunod ang biyayang aming natanggap. Hanggang sa muling nabuntis si Salve. Huwag mo sanang isipin na binabastos namin ang inyong Panginoon. Siyempre, nirerespeto namin ang paniniwala niyo. Sinasabi lang namin sa iyo mga pinagdaanan namin para mas maintindihan mo kami. Pinilit kong umiti pero sobrang bigat ng pakiramdam ko nung oras na yon. Para kasing nag-iba ang paningin ko sa kanila dahil sa mga nalaman ko. Hindi ko na lang ito pinahalata dahil ayokong sumuma ang loob nila sa akin. Inabutan naman ako ni Salve ng isang maliit na boteng may lamang langis. Kunin mo to. Makakatulong to sa iyo at sa pagbubuntis mo. Pag may nararamdaman kang sakit sa tiyan mo, ipahid mo lang ito kagad. Makakatulong din ito upang hindi ka mahirapan sa iyong panganganak. Salamat. Pagka-uwi sa bahay ay kwento ko kaagad sa asawa ko ang tungkol sa mga nalaman ko. Maging siya ay nagulat at hindi makapaniwala. Pero ang sabi niya ay hindi namin sila dapat husgahan dahil lang magkaiba ang aming paniniwala. Hindi rin naman daw lahat na sumasamba sa Diyos ay mabubuting tao. Baka nga, mas mabubuting tao pa ang mga sumasamba sa anito. Ang bait ng mag-asawang yun sa atin. Kaya hindi tama kung uhusgahan natin sila. Mga kaibigan natin sila eh. Tama ka. Nagulat lang siguro talaga ako sa mga nalaman ko. Ano yun? Huwag kang matatakot, mahal. Aswang! May aswang sa labas ng bahay. Hindi yan makakalapit sa atin. Dahil napapaligiran ng asin ang bahay natin. Tumayo ang asawa ko at inabot ang buntot pagi. Ako naman ay nanginginig na sa takot ng oras na yon. Hanggang sa... Aray! Mahal! Anong nangyayari sa'yo? Ang sakit na tiyan ko. Humihilab. Hindi ko mapaliwanag. Ha? Hindi mo pa naman kabuwanan ah. Ang liit pa ng tiyan mo. Joseph, kunin mo yung langis. Yung binigay ni Salve sa'yo? Akala ko ba hindi mo gagamitin yun? Kailangan. Sakit-sakit na ng tiyan ko. Wala tayong magagawa. Hindi naman tayo makakalabas ng bahay para humingi ng tulong. Talian mo. Binuhat ako ng asawa ko patungo sa kwarto. Pagkatapos ay pinahiran niya ng langis ang aking tiyan. Sir Wilmore, sobrang namangha ako. Pagkalipas lang kasi ng isang minuto ay unti-unti nang gumaan ang pakiramdam ko. Parang milagro na nawala ang sakit ng tiyan ko. Totoo nga sabi ni Salve. Epektibo nga ang langis na to. Saan niya raw nabili yan? Bibili tayo na marami. Hindi ko alam eh. Itanong mo sa kanya bukas. Muli naming narinig ang pag-anggil ng aswang. Pero sa pagkakataong yon ay may isang pamilyar na boses pa kaming narinig. Umalis ka ritong halimaw ka. Wala kang lugar dito. Si paring Dante. Dahan-dahan kaming sumilip sa bintana. At dito na nga namin nakita si Dante na nakikipaglaban sa aswang. May hawak siyang itak at may suot ng medalyong kasing hugis ng araw. Para mag-agimat. Kaya siguro ganun na lang siya kalakas at kaliksing kumilos. Walang kahirap-hirap niyang naiwasan ang bawat pag-atake ng aswang. Diyos ko, may dumating na 3 pang aswang. 4 na ngayon ang kalaban ni Dante. Mag-isa lang siya.
Kakayanin niya kaya ang mga yan? Mahal, lalabas ako. Tutulungan ko siya. Wag! Baka mapano ka. Isipin mo kami na magiging anak natin. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Pero bago pa makalabas ang asawa ko, ay may narinig kaming boses ng isang babae na tumutulong kay Dante. Muli kaming sumilip sa bintana at nagulat nang makita si Salve na may dala ring itak at nakikipaglaban sa mga aswang. Bakit ka sumunod? Buntis ka, hindi ka pwedeng makipaglaban. Hindi kita pwedeng pabayaan. Labis po akong namangha sa pinakitang lakas at tapang ni Salve. Kahit na malaki na ang kanyang tiyan, ay nagagawa pa rin niyang kubilos ng mabilis. Hindi siya nagawang puruhan ng mga kalaban niyang aswang. Kagaya ni Dante, ay may suot rin siyang agimat na hula ko siyang nagbibigay ng lakas sa kanya. Mamamatay na kayo mga hayop kayo! Mga halimaw! Huwag na kayong babalik dito! Hindi kami nakapagsalitang mag-asawa habang nasasaksihan na nangyayari. Sobrang tapang ni Dante at Salve. Para bang sanay na sanay silang dalawa na nakikipagsagupaan sa mga aswang. Hindi na namin alam kung gaano katagal silang nakikipaglaban. Basta namataan na lang namin patay na ang mga aswang. Salve, Dante, ayos lang ba kayo? Maraming salamat sa tulong ninyo. Aray! Anong problema? Biglang sumakit ang tiyan ko. Pasok kayo, bilis! Dante, dali mo si Salve sa kwarto. Papahiran ko siya ng langis. Kaga naman siyang sumunod at inalalayan si Salve papasok sa kwarto ko. Ipinahagyan namin siya doon. Tapos ay ako mismo ang nagpahid ng langis sa tiyan niya. Ginamit ko to kanina. Tama ka. Mabisang pantagal nga to ng sakit. Salamat sa pagbigay nito sa akin. Walang anuman. Marami pa akong langis sa bahay. Bibigyan kita. Nako ba, hindi na. Nakakaya naman sa'yo. Oh, kumusta ng pakiramdam mo? Medyo mabuti na. Salamat ha. Kami nga dapat ang magpasalamat sa inyo lalo ka na. Sinugal mo ang buhay mo kahit na nagdadalang tao ka. Siyempre naman mga kaibigan namin kayo At ang magkakaibigan ay nagtutulungan. Dahil sa pangyayaring yon, ay mas lalong tumibay ang pagkakaibigan namin. Pinakita nila na handa silang tumulong sa amin at nilagay pa nila sa alanganin ang kanilang buhay upang mailigtas kami. Nawala na sa isip ko ang tungkol sa pagsamba nila sa anito. Ang mas mahalaga kasi sa akin ay napatunayan kong mabubuti silang tao. Araw-araw akong pumupunta sa bahay nila, lalo pat wala rin naman akong magawa sa amin. Sinasamahan ko si Salve sa kanyang pagpipinta dahil gusto raw niyang may kakwentuhan siya. Hanggang sa isang araw, nang dumating ako sa bahay nila, ay naabutan ko si Dante na binubuhat si Salve. Bakas ang takot at panik sa kanyang mukha. Aray! Ang baby ko! Hindi! Anong nangyayari sa kanya? Tinudugo. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Nanlaki ang mga mata ko nang makitang may tumutulong ang dugo sa binti ni Salve. Hindi ako makapapayag. Nawawalan na naman kami ng anak. Sasamahan ko kayo sa ospital. Halika na! Bilisan natin! Huli na ang lahat nang makarating kami sa ospital. Ginawa ng doktor ang lahat ng kanyang makakaya pero hindi niya na nagawang isalba ang bata. Kita ko kung papaanong nawalan ng kulay ang mukha ni Dante. Nanginig siya at parang hindi alam kung ano ang gagawin. Pero nakita ko rin kung papaano niya pinilit ang sariling magpakatatag para sa kanyang asawa.
Hindi. Hindi totoo ang sinabi mo. Hindi papatay ang anak ko. Sinungaling ka. Tama na. Buhay pa ang anak mo. Buhay pa siya. Hindi niya ako iiwan. Nandito lang siya sa sinapupunan ko. Dante, saan ka pupunta? Bigla na lang tumalikod si Dante at mabilis na lumabas ng hospital room. Samantala, iyak pa rin ang iyak si Salve habang hinahawakan ang kanyang tiyan. Mabilis ko siyang nilapitan at niyakap ng mahigpit. Salve, huminahon ka. Alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo. Pero, Pangalawang beses ko na ito na nakunan ako. Bakit ba ayaw mo ako biyayaan ng anak? Paano kung magsawa na si Dante sa akin? Cynthia, gustong-gusto niyang magkaroon ng anak, matagal na. Paano kung iwan niya ako at ibagpalit sa ibang babae na kaya siyang bigyan ng anak? hindi mangyayari yun. Mahal na mahal ka ng asawa mo. Kaya huwag kang mag-iisip ng masama. Hindi ko kayang mawala siya sa akin. Hindi siya mawawala sa iyo, Salve. Hindi ka niya iiwan. Tahan na. Sir Wilmore, may nagbago kay Salve mula nung nakunan siya. Pero hindi ko rin naman siya masisisi dahil tunay na napakahirap ng pinagdadaanan niya. Mula nung nakauwi siya sa kanila, ay hindi siya madalas na nakikipag-usap sa kahit sino. Mag-isa na lang siyang nagpipinta dahil ayaw niyang samahan ko siya. Gusto raw niyang mapag-isa at mag-isip. Madalas siyang nagkukulong sa kwarto habang nagpipinta. Maging sina Aling Flora ay nag-aalala sa kanyang kalagayan. Oh, Cynthia, anong sabi ni Salve? Gusto pa rin daw po niya mapag-isa eh. Sinubukan ko siyang kumbinsihin pero ayaw talaga niya. Di ko na lang pinilit kasi baka magalit siya sa akin. Ay, nag-aalala na ako para kay Salve. Ilang araw na rin siyang ganito. Sabay kaming napalingon ni Dante sa kasalukuyang umiinom ng beer sa sala. Nakatingin siya sa kawalan na parabang may malalim na iniisip. Baka pwede mong kausapin si Dante. Nag-aalala na rin ako para sa kanya eh. Alam kong hindi rin ito madali para sa kanya. Ang alam ko, sinusubukan naman siyang kausapin ng asawa mong si Joseph. Pero parang wala pa rin. Baka sakaling matulungan mo siya. Sige po, susubukan ko. Nilapitan ko si Dante at naupo ako sa tabi niya. Inalok niya ako ng beer pero naalala niyang buntis nga pala ako. Kaya bahagya na lang siyang natawa. Kinumusta ko siya at ang sabi niya ay hindi raw maayos ang kalagayan niya. Dito na nga po niya sinabi sa akin ang mga nararamdaman niya. Hirap na raw siyang pakitunguhan ang kanyang asawa dahil sa estado ng emosyon nilang dalawa. Ayokong sabihin na pagod na ako. Pero parang gano'n na nga ang nararamdaman ko. Mahal ko naman ang asawa ko eh. Pero minsan, parang gusto kong sumuko. Alam ko mahirap ang pinagdadaanan niyo. Pero huwag kang magpapadala sa emosyon mo, Dante. Huwag mong susukuan ang pagsasama niyo. Nagmamahalan kayo eh. At walang kahit na anong pagsubok ang maaaring gumiba sa pagsasama niyo. Hindi ko na kaya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Ito ang unang beses na nakita kong umiyak si Dante.
Isang matapang na lalaking hindi natatakot na makipaglaban sa mga aswang. Kaya naman nung niyakap niya ako, ay hinayaan ko na lang siya. Dahil umaasa akong makakatulong ito upang gumaan kahit papano ang kanyang pakiramdam. Niyakap ko siya pabalik at paulit-ulit na sinabing malalagpasan nila ang kanilang pinagdadaanan. Pero Sir Wilmore, nagulat ako nang bigla niya akong hinalikan sa labi. Dante, huwag! Saglitan na nagkalapit ang mga labi namin dahil mabilis ko siyang tinulak. Namilog ang mga mata ko habang siya naman ay halatang nagulat rin sa kanyang ginawa. Ginala ko ang paningin ko sa paligid at nakahinga ako ng maluwag nang hindi ko makita si Aling Flora. Baka kasi kung anong isipin niya kung nakita niya ang nangyari. Pasensya na, Cynthia. Hindi ko sinasadya. Uuwi na ako. Sobrang bilis ng paglalakad ko pauwi. Halos hindi ko naman matingnan ang asawa ko pagkarating ko sa bahay. Nahihiya ako at nakukonsensya ako sa kanya. Kahit wala naman akong ginawang mali. Hindi naman ako nanghalik at hindi rin ako tumugon sa halik ni Dante. Pero kahit ganun, pakiramdam ko'y nagtaksil pa rin ako sa asawa ko. Kinabukasan na iwala si Joseph sa tabi ko nung gumising ako. Hinanap ko siya sa buong bahay pero hindi ko siya nakita. Kaya naman kahit ayoko muna sanang bumalik kina Salve, ay napilitan akong pumunta doon para hanapin ang asawa ko. Ano po? Isinama siya ni Dante sa manukan? Oo, nabuburyong na raw kasi ang asawa mo sa bahay. Wala siyang magawa, kaya naisipan ni Dante na dalhin siya sa manukan at bigyan ng trabaho doon. Eh alam niyo naman po hindi pwedeng umalis si Joseph dito. Paano kung... Huwag kang mag-alala. Hindi pa babayaan ni Dante ang asawa mo. Tsaka nasa isang liblib na lugar rin ang manuka namin. Hindi ito basta-basta matutunto ng pulisya. Ay tama si Salve, kaya huwag kang mag-alala, Cynthia. Salve, kumusta ka na? Mabuti lumabas ka na ng kwarto. May kakaibang liwanag sa mukha ni Salve nung araw na yon. Nagagawa niya ng umiti na parabang wala siyang pinagdaanan. Masaya akong makita siyang ganon, pero hindi ko rin maiwasang magtaka. Siyempre, malungkot pa rin. Pero naisip ko, hindi bubuti ang pakiramdam ko kung patuloy kong ikukulong ang sarili ko sa kwarto. Kaya maaga akong gumising at tinulungan ko si Aling Flora sa pagluluto. Naku, kung hindi mo na itatanong, sobrang sarap magluto nitong si Salve. Kailangan mong matikman. Halika, Cynthia. Dito ka na mag-agahan. Hindi na ako nakatanggi nang hinila ako ni Salve sa kusina. Pinagbigyan ko na siya dahil kita ko ang saya sa kanyang mukha. Pero sa kabila noon ay hindi ko pa rin maiwasang mag-alala para sa kalagayan ng asawa ko. Pagkatapos namin kumain ay muli akong pinasama ni Salve sa kwarto kung saan siya nagpipinta. Pero sa pagkakataong ito, hindi lang niya ako bastang hinayaang manood. Gusto raw niya akong turuang magpinta. Nako, wala akong alam dyan eh. Wag na. Kaya nga tuturuan kita, di ba? Sige na, madali lang to. Wala na naman akong nagawa kundi pagbigyan siya. Pero hindi talaga ako marunong kaya nagtawanan na lang kami. Napansin raw niya na parang nasa ibang bagay ang isip ko. Ang sabi ko naman ay iniisip ko ang asawa ko. Pasensya ka na. Wala talaga ako sa sarili ko ngayon.
Hindi ba't sinabi ko na sa'yo huwag kang mag-alala? Kilala mo naman ang asawa ko. Hindi niya pababayaan si Joseph. Salve! Narito ang Kuya Pancho mo! Talaga po? Akala ko sa susunod na buwan pa siya bibisita. Sige po, bababa na kami. Magkasama kaming bumaba ni Salvi sa sala at laking gulat namin nang maabutang sinusuntok ni Pancho si Dante. Hindi lumalaban si Dante at hinayaan lang niyang saktan siya ni Pancho. Hayop kang lalaki ka. Hindi ka ba nag-iisip? Napakabobo mo! Patawarin niyo po ako, kuya. Ano pang silbi ng paghingi mo ng tawad? Mababago pa ba niya ang nangyari? Kuya, ano bang nangyayari dito? Bakit mo sinasaktan si Dante? Bakit hindi mo tunangin ang magaling mong asawa? Kung anong nangyari? Oh, nandito pala si Cynthia. Mas mabuti, maririnig rin niya kung ano ang naging resulta ng katangan nitong si Dante. Ano po bang nangyari? Han, bakit ka lumuluhod? Tumayo ka nga! Ano bang nangyayari? Hindi ko kayo maintindihan. Dinala ng asawa mo si Joseph sa Manukan. At doon siya nahuli ng mga pulis. Ano? Patawarin mo ako, Cynthia. Hindi ko naman alam na may mga trabahante pala akong nagdodroga. Ni-raid ng pulis ang Manukan. At dito na nga nila nahuli si Joseph. Matagal akong hindi nakapagsalita. Tila pinuproseso pa ng utak ko ang mga narinig ko. Hanggang sa tuluyang kong napagtanto kung ano ang sitwasyon. Hayop ka, Dante! Kasalanan mo to! Kasalanan mo lahat ng ito! Hindi siya mahuhuli ng mga pulis kung hindi dahil sa'yo! Bakit mo kasi siya dinala sa Manukan? Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Tama na, Cynthia. Maghunos dili ka! Kasalanan ng hayop na lalaki to kung ba't nahuli ang asawa ko! Huwag kang mag-alala, Cynthia. Gagawin ko ang lahat para makalaya si Joseph. Hindi ko siya papabayaan. Isa ka pa! Ikaw ang punot dulo ng lahat ng ito! Hindi naman malalagay sa ganitong sitwasyon na asawa ko kung hindi dahil sa'yo! Natigilan ako na bigla akong hinarap ni Salve at sinampal ng sobrang lakas. Kitang-kita ko sa mukha niya ang labis na pagkamuhi sa akin. Salve! Salve! Ano ba? Bakit mo sinampal si Cynthia? Sino ka ba sa tingin mo? Kauri ka ba namin? Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa na para bang hinahamak ang pagkatao ko. Malayong malayo na siya sa Salve na nakilala ko. Wala kang karapatang pagsalitaan ng masama ang kuya ko. At lalong-lalo na ang asawa ko. Nakulong si Joseph? Eh dapat lang naman talaga siyang makulong. Di ba? Baka nakakalimutan mo. Mamamatay tao ang asawa mo. Salve! Akala ko kaibigan namin kayo. Pagkatapos ng mga sinabi mo ngayon, sa tingin mo, kaibigan pa rin ang tingin ko sa'yo? Umalis ka na dito! Ayoko na makita ang pagbumukha mo sa pamamahay ko! Salve! Umalis ka na! Ngayon din, alis! Buong araw ko na natili sa bahay. Umiiyak at nag-aalala para sa kalagayan ng asawa ko. Pinuntahan ako saglit ni Pancho para muling mangako na ilalabas niya ang asawa ko sa kulungan. Pero umalis din siya kaagad dahil masyado kong emosyonal at patuloy siyang sinisi. Nakatulog na lang ako sa kaiiyak at nagising ako ng bandang 10:00 ng gabi. May narinig kasi akong mga kaluskos sa labas ng bahay at may narinig rin akong pagaspas ng isang tila. Malaking ibon. Ano yun? Tumindig ang balahibo ko nang maisip kong baka may aswang na umaaligid sa labas ng bahay. Mag-isa pa naman ako at walang makakatulong sa akin kung sakaling sasalakayin ako ng aswang. Diyos ko,
Tulungan niyo po ako. Huwag niyo po ako pababayaan. Dahan-dahan akong tumayo upang hindi marinig ng aswang ang kilos ko mula sa labas. Pagkatapos ay inabot ko ang bundot pagi na nasa may sala. Nanatili akong alerto habang pinakikinggan ko ang mga ingay sa labas. Alam kong hindi naman ako basta-bastang masasalakay ng aswang dahil napapaligiran ng asin ang buong bahay. Pero hindi pa rin ako nagpakakampante. Nanatili akong alerto. Habang nagmamatsyag sa paligid ay may narinig na naman akong ingay sa labas. Isang pamilyar na boses ng lalaki. Ang namataan kong tila nakikipaglaban sa aswang. Bumalik na naman kayo dito? Bakit ba ayaw nyo kaming tigilan? Dahan-dahan akong sumilip sa isang maliit na siwang sa may bintana. At dito ko nakita si Dante na magiting na nakikipagsagupaan sa aswang. Kagaya ng dati, sobrang lakas pa rin niya at napakaliksing kumilos. 2 malalaking aswang ang kanyang kalaban pero walang kahirap-hirap niyang naiilagan ang bawat pag-atake ng mga ito. Hindi ko na alam kung gaano siya katagal na nakikipaglaban sa mga ito. Nakita ko na lang na natumba na siya sa lupa at akmang sasakmalin na sana siya ng aswang. Pero bago pa man ito tuluyang nakalapit sa kanya, ay mabilis niya itong sinaksak gamit ang dala niyang sandata. Bumulanta na sa lupa ang aswang pero hindi pa rin niya ito tinitigilan. Hayop ka! Halimaw! Mawala na kayo sa mundong to! Tila nawala sa isip niya na may isa pa siyang aswang na kalaban. Hindi niya na malayan na inaatake na siya nito mula sa kanyang likod. Kaya naman, hindi ko na napigilan ang sarili kong sumigaw. Dante! May aswang sa likod mo! Nanlaki ang kanyang mga mata. Indikasyon na narinig niya ako. Mabuti na lang at mabilis siyang nakakilos bago pa man siya inatake ng aswang. Nakaiwas siya at kaagad namang inatake ang halimaw. Napuruhan ang aswang sa may kanang braso nito. Bakas ang paghihina sa mukha nito, kaya naman kinuhanan ni Dante ang pagkakataong ito upang atakihin ng sunod-sunod ang halimaw. Sinubukan lumaban ang aswang pero wala itong naging panama sa lakas at liksi ni Dante. Isang saglit lang ay nakita kong pinubutan niya ng ulo ang aswang at tuluyan itong bumagsak sa lupa. Nabunutan ako ng tinik sa dibdib na makasigurong wala ng aswang sa labas. Kumatok naman si Dante sa pinto upang siguraduhin maayos ang kalagayan ko. Pinagbuksan ko naman siya at pinapasok sa bahay. Maraming salamat sa tulong mo. Wala nga naman. Kulang pa yung pambawi sa kasalanan ko sa'yo. Buti naman alam mo. Pero hindi ka makakabawi sa akin hanggat hindi nyo na ilalabas sa kulungan ng asawa ko. May kailangan kang malaman. Ano yun? Sir Wilmore, kinilabutan ako nang mapansin ang kakaibang ngiti sa mukha ni Dante. Para bang hindi na siya ang Dante na nakilala ko. Tinago niya ako ng tingin mula ulo hanggang paa na para bang pinagnanasahan ako. Tinadya kong isama si Joseph sa Manukan para maitimbre ko sa mga pulis ang kinaroroonan niya. Hayop ka? Bakit mo ginawa yon? Anong kasalanan namin sa'yo, ha? Dahil gusto kitang masolo. Ano? Nababaliw ka na ba? Mula pa lang nung unang beses kitang nakita, ay nagkagusto na ako sa'yo. At habang tumatagal, mas lalo lang lumalalim ang nararamdaman ko para sa'yo. Kaya hindi ko matanggap na isang mamamatay taong kagaya ni Joseph ang nagmamay-ari sa'yo. Pwede ba? Hindi ako pag-aari ng kahit na sino. Ingit na ingit ako sa kanya. Para akong pinapatay. Kaya naisip ko na kung mawawala na siya sa landas natin, magkakaroon na ako ng pagkakataong maangkin ka. Nababaliw ka na, Dante. Kailanman hindi ako magiging iyo. Isa pa, kasal ka na. May asawa ka.
Ano na lang ang mararamdaman ni Salve pag nalaman niya to? Hindi naman niya kailangang malaman to eh. Cynthia, simple lang naman ang gusto ko mula sa'yo. Alam mo bang marami akong koneksyon sa pulisya? Kilala ko ang mga humuli sa asawa mo. At kayang-kaya ko siyang palayain bukas mismo. Kung ganon, palayain mo na siya, Dante. Nakikiusap ako sa iyo. Maawa ka naman sa aming mag-asawa. Pero sa isang kondisyon, Ano yun? gusto kitang angkinin sa gabing ito. Kahit isang gabi lang. Gusto kong maramdaman na aking ka. Dante, pakiusap. Huwag mo naman tong gawin. Ano naman ngayon? Wala namang mawawala sa'yo ah. Katawan lang naman yan. Napakababoy mo. Baka nakakalimutan mo buntis ako. Isang gabi, kapalit ng kalayaan ng asawa mo. Pag-isipan mong mabuti. Iyak ako ng iyak. Nanginginig na ang aking katawan nung oras na yon. Sir Wilmore, ayokong gawin ang gusto niya dahil hindi ako ganong klaseng babae. Pero desperado na ako. Ang gusto ko lang naman ay makalaya si Joseph. Kaya sa huli, ay nakagawa ako ng isang desisyong pinagsisisihan ko. Pumayag ako sa gusto ni Dante. Yun naman pala eh. Papayag ka rin naman pala. Napakawalang hiya mo, Dante. Hindi ka namin dapat pinagkatiwalaan. Huli na ang lahat para magsisimahal ko. Nangyari na ang nangyari. Mabilis siya akong nilapitan nang nakangisi na parang isang demonyo. Inamoy niya ang aking buhok hanggang sa bumaba na siya sa aking liig. Naglandas naman ang kanyang mga kamay sa aking braso. Napapikit na lang ako, Sir Wilmore. Tumaas ang balahibo ko sa pandidiri at nanginginig ang katawan ko sa labis na galit. Ilang saglit lang ay naramdaman ko na ang paglapat ng mga labi namin sa isa't isa. Pero bago pa man lumalim ang paghalik niya sa akin, ay nangyari na ang di inaasahan. Hayop kayo! Mga taksil! Han? Sinasabi ko na nga ba eh. May namamagitan talaga sa inyo. Matagal na ako nagdududa. Han, magpapaliwanag ako. Hindi ko sinasadya ang lahat ng to. Inakit lang ako ni Cynthia. Ano? Hayop ka, Dante. Huwag mo nga ako babaliktarin. Salve, maniwala ka. Wala akong gusto sa asawa mo. Inipit niya lang ako. Pinilit niya akong gawin to kapalit ng pagpapalaya niya kay Joseph. Huwag kang maniniwala sa babae niyan, Han. Sinungaling siya. Naiinggit siya sa atin at matagal niya nang gustong sirain ang pagsasama natin. Hahayaan mo pa siya magtagumpay? Matagal na hindi nagsalita si Salve. Tinitigan niya lang kaming dalawa at bakas sa mukha niya ang galit. Sobrang bilis ng kanyang paghinga na para bang makakapatay siya ng tao. Hanggang sa isang hindi inaasang pangyayari ang nasaksihan ko. Unti-unting nagbago ang itsura ni Salve. Nagsimula ito sa kanyang balat na naging kulay putik. Tumalim ang kanyang mga mata. Humaba ang maitim na kuko. At tumalim ang kanyang mga ngipin. Diyos ko! Isa kang aswang! Ang daming tanong na pumasok sa isip ko. Bakit sila nakikipaglaban sa mga aswang kung isa rin palang aswang si Salve? Palabas lang ba lahat ng yon? Huwag kang aalis sa likod ko. Lalabanan mo siya? Ang sarili mong asawa? Hindi na si Salve ang nasa harap natin ngayon. Ni hindi niya na tayo nakikilala. Ay, Diyos ko! Masyadong mabilis ang mga pangyayari. Namalayan ko na lang na nakikipagsagupaan na si Dante sa sarili niyang asawa. Napansin kong medyo nahirapan siyang kalaban si Salve. Mas malakas kasi ito kumpara sa mga aswang na nakalaban niya dati.
Halos hindi niya maiwasan ang mga pag-atake nito. Napunit ang damit ni Dante dahil sa matutulis na kuko ng aswang. Nagtamo siya ng maraming sugat sa katawan pero hindi pa rin siya tumitigil sa pakikipaglaban. Patawarin mo ako. Hindi kita gustong saktan dahil asawa kita. Pero kailangan ko ring iligtas ang buhay namin. Kinuha ni Dante ang nitak at sinubukang sugurin ang aswang. Pero bago pa man siya makalapit dito, ay naunahan na siya ni Salve. Sinugod siya nito at pinagkakalmot gamit ang mahaba nitong kuko. Tuluyang nanghina si Dante at hindi na nagawa pang lumaban. Sir Wilmore, para akong hihimatayin nang makita kong nawala ng malay si Dante. Sa pagkakataong ito ay ako naman ang pinagtuunan ng pansin ng aswang. Huwag! Maawa ka! Basta nalang iniwasan ng aswang si Dante, tumayo ito at akmang susugod sa akin. Napapikit na lang ako, Sir Wilmore, at hinanda ko ang aking sarili sa katapusan ko. Alam ko kasi na wala akong kalaban-laban sa kanya. Pero bago pa man niya ako magawang sugurin, ay may narinig akong boses na pumipigil sa kanya. Salve! Itigil mo yan! Nakita ko nakatayo sa pinto si Pancho at may dala itong isang bote ng kumukulong langis. Tila ito ang nagpakalma sa aswang. Nagmistulang maamong tupa si Salve na sunod-sunuran sa kanyang nakatatandang kapatid. Hindi mo siya pwedeng patayin. Huwag mong kalilimutan ang mga plano natin. Anong plano niyo? Malalaman mo rin. Teka, bakit mo ako hinahawakan? Anong gagawin mo sa akin? Bitiwan mo nga ako! Wala akong nagawa nang basta na lang akong kalagkarin ni Pancho. Paulit-ulit ko siyang tinatanong kung anong gagawin niya sa akin pero ayaw talaga niya akong sagutin. Dinala niya ako sa bahay ni Salve. Nabutan namin si Aling Flora sa may sala kaya kahit papano ay nabuhayan ako ng loob. Aling Flora! Tulungan niyo po ako! Sasaktan nila ako! Pasensya ka na, Cynthia. Pero wala akong magagawa upang tulungan ka. Mangyayari ang nakatakdang mangyari sa'yo. Anong ibig niyong sabihin? Mahimik ka nga. Naririnig ako sa iyong babae ka. Umakyat kami at pinapasok niya ako sa pinakadulong silid sa itaas. Basta niya lang akong itinulak dahilan para bumagsak ako sa sahig. Nag-alala ako para sa dinadala kong bata kaya hinawakan ko ang aking tiyan. Mga hayop kayo! Anong gagawin niyo sa akin? May mahalagang bagay kang gagawin para sa amin. Ano yun? Bawat taon ay kailangan naming mag-alay ng buntis sa aming anito. Ito ay upang mapasalamatan siya at para patuloy niya kaming bigyan ng biyaya. Kaya nung sinabi ni Joseph sa akin na buntis ka at gusto niya na kumalas sa samahan namin para makapagbagong buhay, nagkaroon ako ng ideya. Galit ka sa asawa ko, kaya mo ginagawa ang lahat ng ito. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanya, basta niya na lamang ako tatalikuran, walang utang na loob ang asawa mo. Kaya siyempre, kailangan kong maghiganti. Hindi naman talagang totoong tinutugi siya ng pulis. Palabas lang ang lahat ng iyon. Sinadya kong takutin siya para lang mapunta kayo dito sa liblib na lugar na ito. Niloko mo kami. At hindi lang yun. Hindi totoong dinakip ng pulis ang asawa mo kahapon. Dinala namin siya sa isa pa naming bahay. Sa isang liblib na lugar. Malayo rito. At nasisiguro kong sa mga oras na ito, pinagpipiesta na siya ng mga kalahi naming aswang. Mga demonyo kayo! Tama ka naman. Demonyo nga kami. Kaya hindi dapat nakipaglaro sa amin ang asawa. Kita mo tuloy. Pati ikaw. Ginadham. Hayop
At si Dante naman, malaki ang utang na loob ko sa kanya. Dahil sa husay niyang makipaglaban sa mga aswang. Ni minsan ay hindi na ginala ang mga tao na aswang kaming magkapatid. Si Dante ang ginagamit namin upang mas mapagtakpan ang aming madilim na sikreto. Pero ang nakakainis lang, talagang sinamantala pa talaga ng hayop na yun ang pagkakataon para makuha ang gusto niya. Pinagtaksilan niya pa ang kapatid ko. Biglang bumukas ang pinto at galit na pumasok si Salve. Bumalik na siya sa kanyang normal na anyo bilang isang tao. Maputlang maputla siya, ngunit tila nag-apoy naman ang galit sa mga mata niya. Papatayin kitang babae ka! Salve, magunos dili ka. Pero kuya, traidor ang babae niyan! Inakit ang asawa ko! Sinungaling ang asawa mo! Hindi ko siya inakit! At huwag mo akong tatawagin traidor dahil sa ating dalawa, ikaw ang totoong traidor! Simula pa lang, alam mo nang binabalak ng kuya mo sa amin, pero ano ginawa mo? Pinaniwala mo ako na kaibigan kita! Kuya, hayaan mo na lang ako patayin ang babaeng to! Kinamumuhian ko siya! Di pwede. Baka nakakalimutan mo. Alay natin siya. Iniwan ako ni Pancho at Salve sa loob ng kwarto. Nakalak ang pinto at hindi ko rin mabuksan ang bintana. Alatang sinigurado nilang hindi ako makakatakas. Bandang alas 11 ng gabi ay nagising ako at nagulat ang makita si Dante sa loob ng kwarto. Ano ginagawa mo dito? Huwag kang maingay. Itatakas kita. At ba't naman ako maniniwala sa'yo? Dahil ako na lang ang pag-asa mo. Kung gusto mo pang mabuhay, bukas na bukas ay iaalay ka nila sa anito. At sa oras na makuha ng anito ang kaluluwa mo, pagpepiestahan ng mga aswang ang katawan mo. Aaminin ko kinilabutan ako sa sinabi ni Dante. Tama siya. Kahit na hindi ko siya pinagkatiwalaan, siya na lang ang nag-iisa kong pag-asa upang makatakas. At kailangan kong gawin ang lahat upang iligtas ang aking buhay. Huwag kang maingay. Dahan-dahan lang. Sumunod ka lang sa akin. Kabisadong-kabisado ni Dante ang pasikot-sikot sa bahay na yon. Kaya alam niya rin kung saan kami dadaan nang hindi namamataan ng kahit sino. Sir Wilmore, sobrang bilis ng kabog ng dibdib ko nung oras na yon. Alam ko kasi na pag nahuli kami ng magkapatid na Pancho at Salve, ay katapusan ko na. Ilang saglit lang ay nakita ko na ang isang pinto sa likuran na bahagi ng mansyon. Dito kami duman dahil madilim at walang makakakita sa amin. Nasa labas na ang kotse ni Dante, kaya mabilis kaming sumakay doon. Umalis na tayo dito. Sige, bilisan mo. Nakahinga ako ng maluwag dahil nagawa naming lumayo sa lugar na yon. Pero hindi ako makakakampante hanggat hindi kami tuluyang nakakarating sa isang ligtas na lugar. Tahimik at madilim pa rin kasi ang kalsada na dinadaanan namin. Pakiramdam ko ay may darating na aswang anumang oras para atakihin kami. Paano ka nakaligtas? Akala ko'y pinatay ka na ng sarili mong asawa. Yung langis na dala ni Kuya Pancho ang nagpabalik sa kanya sa pagiging isang normal na tao. Kaya nung nakilala niya ako, sa kabila ng galit niya sa akin, ay hindi pa rin niya ako kayang patayin. Mahal na mahal ako ng asawa ko. Pero nagawa mo pa rin siyang lokohin. Anong klase kang asawa? Patawarin mo ako, Cynthia. Hindi ko sinasadya ang nangyari. Nadala lang talaga ako ng emosyon ko, pero kaya ako ginagawa tong ngayon ay para makabawi ako sa'yo. Ang laki ng kasalanan ko sa inyong mag-asawa. Pero bakit ka nagpakasal sa isang aswang? Hindi ko naman alam na may lahi pala silang aswang eh. Nung una kong nakilala si Salve,
Namangha ako agad sa kagandahan at kabaitan niya. Siya na ang pinaka-perpektong babaeng nakilala ko sa buong buhay ko. Kaya naman niligawan ko agad siya. At sobrang saya ko nung nalaman kong pareho pala kami ng nararamdaman. Hindi nagtagal ay nagpakasal kami. At halos 1 taon pagkatapos naming ikasal, ay saka lang niya ipinagtapat sa akin ang tungkol sa pagiging aswang niya. Humingi raw ang pamilya ng tulong nila mula sa isang sinaunang anito. At ang anito na yon ang nagbibigay sa kanila ng kayamanan at kapangyarihan. Pero ang kapangyarihang ito naman ang siya ring dahilan kung bakit sila naging aswang. At hindi mo pa rin siya iniwan. Kahit sinabi niya na sa iyong katotohanan. Dahil mahal na mahal ko siya. At walang kahit na anong madilim na sekreto ang mag-uudyok sa aking iwan siya. Isa pa, hindi siyang tipikal na aswang na nananakit at pumapatay ng tao. Puros mga hayop lang ang kinakain niya sa nakalipas na mga taon. Paano naman si Pancho? Kagaya ba siya ni Salve na hindi rin kumakain ng tao? Hindi. Magkaiba sila. Pero mahal na mahal ni Kuya Pancho ang kanyang bunsong kapatid. Prinsesa ang turing niya sa asawa ko. At gagawin niya ang lahat upang protektahan at pasayahin ito. Kaya sa kabila ng kasamaan ni Kuya Pancho, ay hindi rin siya magawang itakwil ng asawa ko. Anong plano mo ngayon? Babalik ka pa ba sa kanila pagkatapos mo akong tulungang makatakas? Tsaka kung hindi ka nila mapapatawa dito sa ginagawa mo ngayon. Pagod na rin ako sa ganitong klaseng buhay. Ayoko na. Ayaw. Babalik pa rin ako sa kanila. Susubukan kong kumbinsin ang asawa ko na magsimula ng panibagong buhay. Malayo sa demonyo niyang kapatid. Galit siya sa iyo, Dante. Sa tingin mo, pakikinggan ka niya? Baka pagtapak mo palang na bahay niyo, patayin ka na nila. Sa puntong ito, wala na akong pakialam kung mamatay man ako. Bahala na kung anong mangyayari sa akin. Nababaliw ka na ba? Ano yun? Mukhang nasundan tayo ng mga aswang. Ano? Huwag kang matakot. May mga dinala akong panlaban sa aswang. Hindi ka nila masasaktan. Dante, nakikita mo ba yun? May nakaharang na aswang sa dadaanan natin. Si Salve. Paano ka na kasi siguro siya nga yan? Kilalang kilala ko na ang asawa ko. Wala kaming nagawa kundi ihinto ang kotse dahil nakaharang si Salve sa daanan. Masyadong madilim at tahimik ang kalsada at walang kahit sinong makakatulong sa amin. Kinilabutan ako, Sir Wilmore. Naisip ko na baka dito na matatapos ang lahat. Baka hindi na ako makaligtas pa sa pagkakataon nito. Huwag kang bumaba! Kailangan ko siyang harapin. Ito lang ang tanging paraan. Pero, Marunong ka bang magmaneho? oo, bakit mo tinatanong yan? Kung magkakagipitan na, ikaw na magmaneho ng kotse. At kung kinakailangan, iwan mo na ako. Hindi ko magagawa yan, Dante! Makinig ka na lang sa akin. Unahin mong sarili mo. May dinadala kang sanggol sa iyong sinapupunan. Iligtas mo ang buhay niyo ng anak mo. Salve! Tapusin na natin to! Diyos ko! Mabilis kong inilak ang pinto ng kotse dahil baka may iba pang aswang sa paligid. Nakita ko na naman ang pagkaharap ni Dante at Salve. Walang sinayang na oras si Salve at kaagad na silugod si Dante. Mabuti na lang at nagawa nitong umiwas sa mga pag-atake ng aswang. Pero tila mas lumalakas ang aswang dahil sa nararamdaman nitong galit. Ilang beses nitong napuruhan si Dante hanggang sa tuluyan nitong bumagsak sa lupa. Diyos ko! Mapapatay yata si Dante ng sarili niyang asawa! Laking gulat ko nang biglang napakasan ang bintana ng kotse at nakita ko ang isang aswang sa labas na sinusubukan akong abutin. Malakas ang kutob ko na si Pancho ang aswang na ito. Nakita naman ni Dante ang nangyari kaya mabilis itong sumigaw. Cynthia! Umalis ka na! Bilis! Sir Wilmore, sa kabila ng nararamdaman kong takot, ay pinilit kong tapangan ang aking sarili.
Mabilis akong lumipat sa may driver seat. Pero bago ako nagmaneho ay kinuha ko muna ang asin sa may compartment. At walang ano-ano'y sinabuyan ko ng napakaraming asin ang aswang. Napatras ang aswang sa ginawa ko. Kaya naman kinuha ko na ang pagkakataon upang paandarin ang kotse. Matagal na panahon akong hindi nakakapagmaneho pero kahit papano'y alam ko pa naman kung paano. At saka wala na rin talaga akong ibang magagawa noon kundi ang tumakas. Bilisan mo, Cynthia! Umalis ka na! Habang nagmamaniho ay nasaksihan ko pa kung papaano siya inatake ni Salve mula sa kanyang likuran. Nakita ko ang paglabas ng napakaraming dugo mula sa bibig ni Dante. Nanginig ang mga kamay kong nakahawak sa manibela. Tumulo ang luha ko habang pinagpapawisan ako ng malamig. Diyos ko! Pinatay na nga ni Salve si Dante! Sa kabila ng panginginig ng aking katawan sa takot, ay pinagpatuloy ko pa rin ang pagmamaneho. At nakahinga ako ng maliwag nang makakita ko ng liwanag sa hindi kalayuan. Sa wakas, ay nakarating na rin ako sa main highway. Ligtas na ako. Ligtas na ako. Diyos ko. Maraming salamat po. Sir Wilmore, tuluyan na nga po akong nakaligtas mula sa panganib. Umuwi ako sa aking pamilya at sinabi sa kanila ang lahat ng pinagdaanan ko. Hindi naging madali para sa kanila ang maniwala pero tinanggap nila ako. Tinulungan at inalagaan lalo na nung nanganak na ako. Pagkalipas naman ng 5 taon ay muli akong umibig at siya na nga ang aking nakasama hanggang sa pagtanda. Nagkaroon kami ng 3 anak at namuhay ng simple at malayong-malayo sa madilim kong buhay noon. Sana po ay nagustuhan ninyo ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagkakataong ito na maibahagi sa inyo ang aking nakapangingilabot na karanasan. Pagpalain nawa kayo ng Diyos at isang magandang araw sa ating lahat.